At ng ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY, ganap ng alas 5 na po ng umaga. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo, Unang Balita. Ang araw po ng Martes mga kasama, ngayon po ay 14 na po sa buwan po ng July 2026 mga kasama. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balita na kalap na niyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato. Sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning si Radyoman Chief Nick Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Suspect sa pamamaril sa bahagi ng Joselim Senior Street arestado ng City PNP at ng Philippine Marines kahapon sa Poblacion 9. Una sa lahat, headlines. Selos umano ang dahilan sa pagbaril sa isang tricycle driver sa bahagi po ng Poblacion 5 sa Cotabato City ayon sa suspect kahapon. Una sa lahat, headlines. 8 barangay sa bahagi ng Dato Saudi sa Patuan sa Maguindanao del Sur nabigyan po ng relief assistance kahapon ng lokal na pamahalaan. Una sa lahat, headlines. Mga apektado ng baha sa bahagi ng Gindulungan nabigyan po ng tulong kahapon ni MP Michael Mintimbang. Una sa lahat, headlines. Personal grudge, posibleng motibo sa pamamaril, patay sa isang engineer sa pamamaril sa bahagi ng LR Sebastian. Una sa lahat, headlines. High value individual arestado naman sa bypass operation sa Isulan habang 183,000 pesos talaga ng illegal na droga na sabat. Una sa lahat, headlines. College student ng CFCST patay matapos umanong makuryente. Una sa lahat, headlines. MILF Central Committee nagpulong. Una sa lahat, headlines.
MP Butch Balang ang nagpasalamat sa patuloy na suporta sa North Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. Una sa lahat, headlines. Courtesy call ng United Nations sa Chief Minister ng BARM, tinalakay ang kooperasyon para po dito sa kapayapaan. Una sa lahat, headlines. Balitang national, fourth day na impeachment trial ni BP Sara Duterte. Kahapon naging testigo ang head ng cyber unit ng NBI. Una sa lahat, headlines. Samantala, presyo ng diesel tataas ng mahigit sa 7 pesos. Samantalang gasolina nasa peso naman. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa ibayong dagat US, ginit na bukas pa rin ang Strait of Hormuz sa taliwas sa anunsyo ng Iran. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Mula isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Ang araw po ng Martes mga kasama, 14 na po sa buwan ng July. Bisperas ng sahod mga kasama, kumusta kayo mga ka-idol? Kami po ay umaasa na nasa maayos kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitan na kalap na niyo pong Radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa lubat labas nating pinakamamahal na Cotabato City mga ka-idol. Good morning sa 37 Barangay na Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. Siyempre pa sa ating mga Facebook page. Huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan na sa lungsod. Kay Nancy Sabador Monday, good morning sa Minsayap at kay Partner Elmar Cortel sa bagay po ng UP at kay Miss Bondog sa bagay po ng Qatar. Kay Marvin Leon, good morning. Kay Bets Wagabla at kay Sir Dato Togauto sa bagay po ng Espede sa Dato din ng Sinswat. Diyan sa bagay po ng Mega Market sa mga tendera-tendera ng gulat na karne. Good morning po sa inyo. Mapya-mapita sa kanilang unsan. Sa area po ng Bagsakan area sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Diyan sa cafeteria sa supermarket ang sarap po na humigo po ng Ana Sanitive Coffee. Pampagood vibes sa nagmamadaling araw po ng Tuesday. May sesyon sa Sangguniang Panlungsod at sa Sangguniang Panlalawigan. Good morning po sa ating mga halal na mga mambabatas. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama ito. Good news dahil kahit papano. Meron po ang nahuling suspect sa nangyaring pamamaril sa bahagi po ng poblasyon 5 sa bahagi po ng Jose Lim Senior Street nung Sunday. Kung saan ang suspect ay arestado sa bahagi ng checkpoint ng Philippine Marines at ng City PNP sa bahagi ng poblasyon 9 dito sa Cotabato City na sakay ang kanya pong dinadalang single motorcycle na pareho din sa kanyang ginamit sa insidente ng pamamaril sa bahagi po ng Jose Lim Senior Street. Ang naturang suspect ay nakilala sa pangalang si Alias Jamir na residente po ng Calamansig sa Sultan Kudarat Province na nakwanan po ng baril na caliber 45 pistol at bala nang siya po dumaan na sa bagay po ng checkpoint ng Philippine Marines. Ayon pa sa otoridad, nasita ang naturang suspect matapos na mamalayan na kapareho ang ganyang ginamit na single motorcycle sa insidente ng pamamaril sa bahagi ng Jose Lim Senior Street noong linggo po ng umaga kung saan kanya pong binaril ang pulis
habang ang tricycle driver naman ay kanya pong nasawi o napatay matapos lamang tamo ito ng bala o nagtama ng bala sa katawan habang sugatan naman ang isang kabataan na sakay ng tricycle. Kahapon naroon din po si Kapitan Giamad para usisain na naturang pagka-aresto sa suspect. Unang radyo, unang balita. Ako, nadaanan ko na parang nagtaka rin pag maraming tao. Okay. Ngayon, bumaba ako, tinanong ko yung mga tropa, sabi nila, nahuli yung bumaril nga sa kapulisan natin dito sa Luzon. Saka, ako po ay nagpapasalamat ating kapulisan dito sa Luzon dahil sa kanilang agarang aksyon sa nangyayaring shooting accident dito sa ating Luzon. Opo, mga anong oras ba yung pagdaan ninyo dito sa ICAP? Sa pagkakaalam po ninyo? Alas 4. Mga alas 4. Okay. So, ito bang suspetsado nito sa ICAP? Taga dito ba ito? Residente ba ng inyong barangay? Hindi ko po ito kilala. Ayon po sa ID niya na nakita ko, taga Libak daw dito siya. Sa Sultan Kudarat Province. Oo. So, ibig sabihin, posibleng napadaan lang yan siya dito. Since na itong bahagi na ito, itong kalsada dito, ito yung entry-exit point papasok at palabas ng Cotabato City. Ganun nga. Malamang dumadaan lang ito. Pati na rin pala sa mga tropa nating Marines, napakagiting nyo. Saludo ako sa inyo, pati yung mga PNP. Saludo ako sa tapang nyo. Walang takot na magsita sa ating detachment dito sa Poblasyon ng General Cotabato. Sige. Unang radyo, unang balita. Samantala, selos naman ang tinitingnan ng motibo ng kapulisan sa nangyaring pamamaril sa bahagi ng Jose Limcinio Street kung saan na tinagit na suspect na si Jamir. Ang pulis na dahil umano sa selos o dahil sa text, ayon pa kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, ang target naman ng suspect ay na si alias Jamir ay ang pulis na sugatan sa naturang pamamaril kung saan minalas ang tricycle driver na tinamaan po ng ligaw na bala at nasawi habang sugatan naman ang kanyang pasahero na menor de edad. Pinagkinalaang nag-ugat ang naturang insidente sa umano'y pagdududa at pagsiselos ng suspect na naresto dahil lamang umano sa text message sa kanyang asawa. Kahapon ay iniharap na rin kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang naturang suspect. Nagulat ka pa rin. Anak ang vlog ka rin. Bali na mo rin taluman ka sa luna. Kita o sa kakain? Sila? Borog. Anong mga matang? Bago ka nupan? Well, na-confirm mo kay silang sa pulisan? Ha? Taga saan yung pulis? Taga Barila, sir. Hindi, sa side. Sa Papato. Sa Mabini. Papapuro, Mabini, sir. Anong lagay ninyo? Okay na, sir. Nakalabas naman. Palabas. Nalunin yung driver ito na patent ka. Nakatsalit ka mo sa mana? Ha? Anong kaso nito? Doon, sir. Murder doon, sir. Sa Pabuan. Murder yun? Murder, pati attempted. Dito, sir. 10-5-9. Illegal firearms? Yes, sir. Nakausap niya yung pamilya ng driver? Wala pa, sir. Sila mag-fight tayo. Sila sa murder, sir. Sa Pabuan. Yung murder sila, pamilya Sa ng Pabuan. lima. Yes, sir. Ang 10-5 naman, sir. Dito, sir. Pila ginawa ka, nakapatay ka. Ha? Kagabi namin nasa sita, may tutunog itimin baka minamong ka pa. Hindi ka rin kasama na. Farm, dos ha? Kalamansi. Hindi mga pagaling ka rin. Kasi pagaling ko pas ka. Ha? Hindi ka katawan. Kaya pilitin na to. Silo. Anong particular unit ang nakaw? CBFC, sir. CBFC. Diversion na Sinong Sino, team sir? leader nila doon? Si Buhawi. Buhawi?
Huawei. Platon ni ano siya, Platon ni siguro po barilan siya, barilan. Magalingan. Kunin yung mga pangalan ng mga nakahuli. Yes. Well, nakabalaw kinasikumsan ka. Tinaliman ka. Ha? Hindi pa huli ko dyan sa kalaman siya. Well, patakas ka sana. Dito. Away. Patakas ka. Bali, check up ko niya ba? Sige mo ito. Tubig na pisto sa ka. No, pulis sinapang ka na. Tingin ko ano. Pagkali. Dali sensya rin sa mana. Original ko nung sinapang ka na. Yan naman na, madakli sinapang mo sa ka no? Madakli malalagit ka sa mana may ka panuntulong na ikuan sa sinapang ka na. Ha? Pagalit ka mo ni Bibi Pasaro. Well, nakalatasin. Illegal mo ni pinapasa. Unang radyo, unang balita. Yan mga kasama si alias Jamir na naaresto pa ng City PNP at ng Philippine Marines sa checkpoint sa bahagi ng Poblasyon 9 dito sa Cotabato City matapos dumaan. At mabuti na lang yung mga pulis at mga Marines dyan na nagbabantay ay alis dahil kanilang napansin na parehong-pareho yung sinakyan ng suspect sa nangyaring pamamaril kamakaluwa sa bahagi po ng Poblasyon 5 dito sa Cotabato City. At yun na nga, nag-positibo at may nakuha nga baril at kanyang inamin na siya yung responsable sa naturang pamamaril at dahil sa selos sa naturang pulis ang motibo sa naturang pamamaril dahil ka-textmate ng pulis ang kanya pong misis. Una at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Kahapon din po dyan sa bagay ng Gindulungan, isang lalaki din po na aresto sa isang checkpoint operation ng Gindulungan ng PS ni Police Captain Lacson na matapos naman makuhanan ng baril at granada at mga bala at illegal na droga na turang suspect matapos na dumaan sa National Highway ng Gindulungan. Mabilis din po ang nagresponde ang iba pa mga otoridad ng tropa po ng si Provincial Mobile Force Company ni Colonel Tabora. Kinilala na turang suspect na isang alias Lab, 39 anyos na residente ng Tambunan 2 dito sa bahagi po ng Gindulungan. Ayon pa kay Colonel o kay Captain Lacson, naging kainanala umano ang kilos ng suspect habang sakay ng kanyang itim na asul na Kawasaki Badya single motorcycle nang siya po'y masita at na-inspeksyon. Unang radyo, unang balita. Successfully arrested one individual for possessing mga bala po, magazine, and 100 grenade at suspected shabu. When conducting checkpoint, nataon po, dumahan yung ating suspect. Then, nakita po ng ating mga tropa na itong suspect, may bit-bit na isang maliit na bag. Upon checking, nakita po yung bakal, which is yung mga magazine. That resulted to his arrest. Nakita po ng tropa natin sa bakal, agad po siyang tinanong kung ano yung bakal. Nang mabuksan, kita po mambato sa tropa ang 4 na magazine. And yun po, nagresulta sa kanyang arrest, tinahintog siya or kababa at dito na po nangyari itong ating inventory ngayong araw. 4 na magazine po yung na-recover po, and then loaded ba ito? Parang 30 rounds ata ang bawat magazine dito. Initially sir, sa unang tingin ng ating tropa, 4 na magazine. Then sa pagkahuli niya, pagbaba, na-check po ng ating tropa, may mga iba pa siyang dala. Gaya po nitong maliit na lalagyan na may laman na 100 grenade at nasa loob din po yung isang suspected na shabu. Sa bilang po ng ating tropa, ang laman po ng or ang bala po na dala-dala niya ay umabot ng 120 rounds. Unang radyo, unang balita. Mabilis na mga nag-assist si Police Colonel Erwin Tabora
ang head po ng Provincial Mobile Force Company sa Baguio po ng Maguindanao del Sur para alalayan ang gindulungan MPS. Ayon pa kay Colonel Tabora, siya po ay masigasig sa pagpapaluap sa mga sangkot sa illegal na mga gawain. Closely coordination po ng Ginluluan MPS, kaya ito po ay inagapan namin at nasakluluhan po namin yung Ginluluan kasi nga po is yung coordination po kasi sa atin is napaka-importante ito at saka through the community kasi sila man po yung nagre-report dito. Paano po nakarating sa inyong kaalaman, sir? At napakabilis po ninyo pupunta dito sa lugar? Kanina po, nung nasa Provincial Mobile Force po ako, galing po kami ng drug racing. Ito po ay biglang tumawag po yung chief of police po dito sa Ginluluan. Kaya po nag-proceed po kami kagad-agad. Unang radyo, unang balita. Nagpayag naman ng buong suporta ang gindulungan na LGU sa pangunan ni Vice Mayor Mitimbang sa naging accomplishment ng kanya pong mga kapulisan. Ayon pa kay Vice Mayor Mitimbang, mahalagang ipagpatuloy ang maigpit na pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bayan po ng Gindulungan. Unang radyo, unang balita. Sabi ng mga PNP, yung pag-checkpoint nila na may na-entrap silang certain individual na habang nag-checkpoint sila ay may nakuha silang tinatawag nilang lap. Actually yan ay nauna nang nahuli sa drugs at nakulong ng ilang buwan dahil sa kanyang pagtutulak ng droga. Dahil so ngayon, isa rin dyan sa mga under surveillance ng PNP dahil sa ganyang kaso. So, isa siya sa mga tinitingnan natin dito sa local government unit ng Ginluluan na matagal ng problema. Nagtutulak ng droga at nagbebenta ng mga illegal. So, alhamdulillah, nakuha ng mga PNP natin. Kinocongratulate natin ang ating MPS, Ginluluan MPS, sapagkat nakuha nila. And of course, ang ating provincial commander ng province of Maguindanao del Sur, kay Colonel Mangais, sa kanilang efforts sa ginawa nilang mga ganitong hakbang para masugpo ang mga krimen. And of course, ating kay Lieutenant Colonel Tabora na andito kanina, kasama doon sa nakakuha ng tao. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy, ganap ng alas 5:26 na po ng umaga. Tatak RMN. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. At ano pong tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na sinasabing bangga ng sasakyan. NMAX, bahagi po ng DOTOD Siswat at luang sugatan. Sa detalye sa radyoman, Maestro Rahiban Sao. From the Presinto,
Naisugod sa pagamutan ng 3 katao matapos masangkot sa banggaan ng payong-payong berso sa isang Yamaha NMAX sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Margas sa bayan ni Dato Orinsinsuat sa Maguindanao del Norte. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, kinilala ang mga sugatan na sina Ramil Fabian at ang kanyang asawang si Warda Fabian, kapwa residente ng Barangay RH11 sa lungsod. Gayon din ang police patrolman na si Ibrahim Alanduni na nakatalaga sa Dato Hover Ampatuan na Municipal Police Station at residente naman ng Marawi City. Batay sa paunang investigasyon at pahayag ng nakasaksi, kapwa binabaybay ng dalawang sasakyan sa magkasalungat ng direksyon nang umano'y biglang nag-U-turn ang payong-payong na naging sanhi ng banggaan. Dahil sa lakas ng salpukan ay nagtamo na matinding sugat ang mga biktima at wasak ang payong-payong at unahang bahagi ng motosiklo. Aga naman rumesponde sa lugar ang Dato Orinsinsuat at MDR Remo at mabilis na isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center upang malapatan ang lunas. Bagian do kanupon. To garit 11. Kaki man kay tok malang hospital agoy na to. Samantala nakapanayam din ng DXMI si Patrolman Alanduni. Ibrahim Alanduni. Patrolman? Kasama mo sa DXMI 90.9 Radyoman Maestro Rahi Ban South Attack Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat maestro sa balitang yan. Samantala, COMELEC nanawagan sa mga botante na magsumite ng report kung may anomalyang makikita sa halalan. Sa detalye sa Radyoman Dato Jule Di Mapalaw. DXMY. Tata, RMN. Nanawagan ng Commission on Election o COMELEC BARM sa mga botante at concerned citizens na magsumiti ng formal na reklamo laban sa sinumang lalabag sa election laws na nalalapit na bangsamoro parliamentary election sa halip na umasa lamang sa mga post sa social media. Ayon kay Attorney Joyce Moran, election officer ng COMELEC BARM, mahalagaan niya ang pagkakaroon ng complainant at mga testigo upang maisulong ang investigasyon at makabuo ng matibay na kaso. Anya pa, bagamat marami ang nag-uulat ng manoy paglabag online, kakaunti lamang umano ang handang magsampa ng opisyal na reklamo. Binigyan din ng COMELEC BARM na ang kandidatong mapapatunayang lumabag sa election laws ay maaaring managot sa administrative o kriminal at maaari pang mawala ng pwesto kahit na naiproklama ng nanalo sa halalan, depende umano sa bigat ng napatunayang paglabag. You mean prosecution of violators, no? Meron naman tayong proseso. But we need witnesses and we need complainants. Kasi hindi naman tatakbo yung kaso pag walang magko-complain at wala tayong mga witnesses. Diyan kasi tayo diyan tayo nawawala. Maraming reklamo, especially in social media. Nilalabas nila sa social media, but no one is really trying to file formal charges. Tapos kung meron ng formal charges, walang willing mag-execute ng affidavit. So how will the case hold up sa prosecutor's office? So, isa yun sa ating siguro dapat as Bangsamoro, as the voters and concerned citizens in the coming election, siguro isa yun sa kayo din mismo ang magbabantay. Kasi hindi naman namin kaya na kami lang, di ba, AFP. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jule Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jule sa balitang yan. Samantala, nakuha natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. Sinasabing Laboratory Network Summit isinigaw pang pagtibayin ang quality system sa SOCSARGEN. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tata, RMN Report. Pinalakas ng Department of Health o DOH ang mga hakbang upang mapahusay ang kalidad ng laboratory services sa SOCSARGEN sa Regional Health Laboratory Network Summit 2026. Inorganisa ng Department of Health Center for Health Development o DOH CHD SOCSARGEN sa pamamagitan ng Regional Health Laboratory Unit ang summit na dinaluhan ng mga medical technologist, pathologist at mga kinatawan ng pampubliko at pribadong laboratorio sa rehiyon. Nagsilbing daan ang summit sa pagbabahagi ng pinakamahuhusay na pamamaraan, pagpapatibay ng ugnayan at pagtalakay ng mga estratehiya para sa patuloy na pagpapatupad ng Philippine Health Laboratory System sa SOCSARGEN. Binigyang diin sa summit na mahalaga ang pagtutulungan at mataas na pamantayan sa mga laboratorio upang matiyak ang tumpak, maagap at maaasahang resulta ng mga pagsusuri para sa mas mahusay na serbisyong pangkalusugan.
Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang balita. Salamat Radyo Monday. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na kay Simbay Adam, kay Alhaj sa Abu Bakar sa bagay ng Poblasyon 7 sa Cotabato City, kay Waidakan Mamalapat sa SGA Kadayangan, at kay Bayo Makulso Mitimang Waya, kay Datotong Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran, kay Sara sa Kandal, kay Violet Ningas Kapantuan na sa bagay ng Kidapawan, kay LJ Landau sa bagay ng Sitio Lango, sa bagay ng Labungan, kay Mine na Masukat Akan. Good morning. Pabati naman Ed Milad sa anak ko si Al Sahira Akan July 14. Good morning kay Sally Abdul Karim, kay Bagyara Urak Usman. Mapia Mapita, nakikinig kami dito sa Tamuntaka 1. High tide sa ngayon kaya malalim po ang tubig dito sa amin. Ingat kayo dyan mama sa bagay ng Tamuntaka 1. Kay Jeffrey Salvador sa Labungan at kay June Casana, good morning po sa inyo. Oras natin mga kasama, ganap ng 5:30 na po ng umaga. Tayo po ay humigop muna ng Muscleman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Kada adlaw magsigi og trabaho, pagkatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Nakasabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na ug Anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ako nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ngayon, bawal na bawal ang magkasakit. Mabuti na lang, merong Manaysol Herbal Capsule na ating panlaban sa anumang uri ng karamdaman. Narito na ang ating kapsulang solusyon.
Tol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas, ganap ng 5:35 na po ng umaga. radyo, radyo! Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong Radyoman ngayong araw po ng Martes. Bisperas ng sahod mga kasama, ngayon po ay 14 na po sa buwan ng July. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na kay Parida Balabagan na sa bagay ng Laguna SGA. Kay Sir Usman Eman na good morning sa bagay ng Sultan Kudrat. Mads Ambaga, good morning. At kay Sara Ganoy Oto, good morning po sa inyo. Sa Team Talipapa sa RH Sanay na good morning. Kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor na bagong gupit si Sarge Wanday ha. At kay Ate Jane na Kuya Junamis, good morning po sa inyo. Kay Mabay Bems Balaw sa bagay ng RH11 sa San Pablo Village, good morning. At kay Kuya Raymond Amakahin. Kumusta Kuya Raymond? At kay Kuya Tata at kay Ate Diding sa bagay ng Awang. At kay Sir Kadapi Oto ng Land Bank. Dumako tayo sa iba pang balita na nakalap nating mga kasamahan. Kahapon dito sa bagay ng MB Tamuntaka, isa pong townace ang nakabangga ng isang SUV na kung saan ay natupi ang bahagi po ng SUV, samantalang ang townace naman ay nalumping din po yung harapan ng kanya pong bumper. Ayon na sa driver na si Side Damin mga kasama, na tarantaw mo siya matapos na makaranas ng pananakit ng tiyan o kaya't nabangga nito ang harapan ng isang SUV. Dahil sa naturang insidente ay pansamantalang nakadetinig kahapon ang naturang suspect para pagbayaran ang kanya pong pinsala na natamo sa isang SUV. Unang Radyo, Unang Balita. Hindi tiyanggo. Bali, para ko sana yan. Tigo ya Pasko pwede kaya Pasko pwede ko sa walay ka. Kasi makagot ako pa na. Bita na ko siya may. Yung ka na daw ako. Glass yung kapag kinig ko. Buto kinig na rin ko. Bali, katundong ka traka to. Boy. Nginang bangin ang traki na lang closer. Ito na. Nagitin medyo pabriyagan. Ay, SUV ha? SUV pa mabay. Tapos, unang to, daan ka naman suliman sir. Da. Kamamagaya sir. Unang Radyo, Unang Balita. Ang naturang SUV mga kasama ay pag-aari po ng isang alkalde o dating alkalde sa bagay po ng Maguindanao del Sur. Unang Radyo, Unang Balita.
Sa iba pang balita, 7,000 food packs ang napamahagi kahapon ni Mayor Dato Baser Mangiuto sa 8 barangay. Dato Saudi ang Patuana sa Maguindanao del Sur. Siya mismo ang nagatid po ng tulong bigas sa mga residente na apektuhan ng pagbaha nito nakalipas na linggo. Kanyang unang tinungo ang barangay Kitango, sinundan po ng barangay Ilian at Napiawan at ang Madia. Labis naman nagpasalamat ng mga barangay chairman sa pagbisita. Panguna ni Mayor Baser Mangiuto sa paghatid ng relief operation. Galing umano ang naturang mga ayuda sa national government kay President Bongbong Marcos Jr., kay ICM Makakuwa at kay Provincial Governor Dato Ali Mintimbang. Unang radyo, unang balita. Una nakasimula nung umulan, kinabukasan nasa site na ako at sinikap kong i-validate yung mga tao at yung mga natatrap, pinapakuha ko ng malalaking dump truck. Alhamdulillah, wala namang nangyaring may ano dyan at ligtas sila lahat. Kinabukasan, nagre-repack kami, 3 araw yung repack namin at kanina lang, ngayong Monday lang, full blast kami, full force kami sa pagbigay ng 7,000 packs na rice at binigay namin sa taong bayan. Hinati-hati namin yan at halos lahat kasi nung 8 barangays ng Dato Saudi Municipality affected. So, kailangan talaga na makita nila yung serbisyo natin para sa kanila at nakikita nila talaga na hindi tayo nagpapabaya 24/7. Una, salamat sa ating buting Chief Minister Abdurraub Makakuwa dahil sa kanyang gabay at suporta. Malaya tayo nagagabanan yung mandato natin. Kasabay na rin yan yung pasasalamat sa ating buting Governor, Honorable Governor Papa Dato Ali Mintimbang. Of course, ang ating His Excellency President Bongbong Marcos. Kasi yung ibang bigas kasi na may bagong Pilipinas na galing sa region. At alam natin, galing din sa national. So, masaya yung taong bayan ng Dato Saudi dahil nakikita nila itong dumating na bagyo na ito, itong dumating na tubig na ito. Nakikita nila yung gabay natin sa kanila. In fact, meron tayong alos araw-araw, meron tayong arroz-caldo, libreng arroz-caldo, at meron din tayong pinapahatid na libreng malinis na inuming tubig sa barangay-barangays para madama nila yung kanilang service. Kaya na nga, nag-actual ako pumunta sa mga barangay, nauna ako sa 5 barangay, ang daming tao. Masaya sila dahil yung sabi nga nila na sila yung nagpapasalamat dahil tayo nakupong meron sa bayan ng Dato Saudi ngayon. With a total Unang radyo, unang balita. Naman kay M-Dream ng Dato Saudi na humupa na rin po ang baha sa ilang mga barangay at yung mga liblib na barangay na lamang tulad po ng Gawang at ng Kitapok at ng Madeya ang nakakaranas po ng pagbaha. Hindi tulad ng una na umabot sa National Highway o sa Provincial Highway ang baha dulot po ng bagyong si Inday. Unang radyo, unang balita. Yun po, medyo nag-decrease na po yung subside konti. Konti pa lang po yung tubig natin. Yung daanan po ng tubig na medyo hindi madaanan sa Barangay Kitango at saka Barangay Dapiawan, ngayon subsided na po. Pero yung sa mga remote areas, mataas pa po yung tubig ngayon. So papasukin po namin ngayon, inshallah. Opo, wala namang mga nasaktan, nasirang bahay sa nakalipas na 2 araw na bagyo, ma'am? Alhamdulillah, wala po. Pero meron po tayong mga IDP sa house base at saka meron meron sa evacuation center. Pero yung mga matataas ang bahay, doon po sa kanilang taas ng bahay na nakatira ngayon. Unang radyo, unang balita. Nagpasalamat naman na si Kitango Barangay Chairwoman Normina Tambungalan sa pagbibigay po ng tulong ng lokal na pamahalaan po ng Dato Saudi na pinangunahan ni Mayor Dato Baser Mangiuto. Umabot sa 2,000 na mga food packs ang naipamahagi sa kanya po mga kababayan kahapon. Unang radyo, unang balita. Barangay Kitango, Raya Sasa Ilodiniaba. Luta, Balaan ko, at sityo sa tapon na 700 Bali, overall na 2,000. So, niyabang ba ang mga team sir, pinabakuan na sa Katalima kami sa Mayabe Karataling kanyata na sa Katalima na always 380,
radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Balikan natin mga kasama ating kasamang radyoman na sinasabing 31,000 halaga ng illegal na droga na samsam. Isang suspect arestado sa Sultan de Kudarat sa detalye sa radyoman .webs abang. Ronda Presinto. Arestado ng SKMPS ang isang lalaki habang babaeng target sa operasyon at iba pa nakatakas sa ikinasang drug bypass alas 7:50 kagabi sa bahagi ng Purukulyano, Barangay Salimbao, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ang arestong suspect na si Ayman Usop, 28 anyos, taga Barangay Ibutigen sa nasabing bayan, samantalang nakatakas si Bayrut Mastura Patches. Target sa operasyon, street level individual, taga Salimbao sa nasabing bayan at iba pa ng mga kalalakiang tumakas. Nasamsam ng otoridad sa bypass ang 31 piraso ng malilit na plastic sachet na naglalaman ng suspected drugs na tinatayang may timbang 5 grams na nagkakalaga ng halos 31,000 pesos. Nakakulong na sa SKMPS ang suspect at maharap ito sa kasong paglabag sa RA 9165 kasama ang mga nakatakas na isasampa laban sa mga ito. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat at web sa balitang yan. Samantala, ating nabalikan sa Radyoman Maestro sa kanyang report. Ronda Presinto. Bumisita kahapon si BTA Member of Parliament at Special Geographic Area Administrator MP Boots Malang kay North Cotabato Governor Emilio Lalatalino Mendoza sa Provincial Governor Office sa Amas, Kilapawan City. Kasama ni MP Malang ang ilang mga opisyal sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Mos Mindanao na nagpahayag ng pasalamat sa patuloy na pagsuporta at tulong ng pamahalang lalawigan ng North Cotabato sa kanilang komunidad. Malugod naman tinanggap ni Governor Talino Mendoza ang delegasyon at muling pinagtibay ang patuloy na pagkipagtulungan sa pagsusulong ng mga programang magbibigay ng kaunlaran at mas maayos na serbisyo para sa mamamayan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, 38 anyos na construction worker sa Dato Paglas sa Timbog. Sa detalye sa Radyoman, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Arestado ang isang 38 anyos na construction worker matapos kumagat sa anti-illegal drug bypass operation sa Purok Pinamaga, Barangay Poblasyon, Dato Paglas sa Maguindanao del Sur. Kinilala ang naarestong individual na si Abdul Karim Pandian Sulaik, may asawa at residente ng Purok 4 ng Barangay Lumoyon sa nasabing bayan. Nakumpiska mula sa kanya ang isang maliit na heat-seared plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu na may tinatayang timbang na abot sa 0.35 grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang 2,380 pesos kabilang ang iba pang mga non-drug paraphernalia at personal na kagamitan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato Paglas MPS ang suspect habang inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, nabalikan natin sa Radyoman JC. from Davao City. Balikan natin sa Radyoman JC, sinasabing MOH Barman nagsanay sa school nurse upang sugpuin ng paninigarilyo sa at pagbe-vape sa mga estudyante. Sa detalye sa Radyoman JC Bangon. DXMY Tatak RMN Report. Kinikilala ng Ministry of Health o MOH BARM ang mahalagang papel ng school health nurses sa pangangalaga sa kalusugan ng mga mag-aaral. Kaya naman, nagsagawa ito sa pamamagitan ng Chronic Respiratory Disease Program o CRDP ng Rollout Training on Brief Tobacco Intervention o BTI para sa school health nurses mula sa lalawigan ng Maguindanao at lungsod ng Cotabato. Dinaluhan ng 38 school health nurse sa
ilalim ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ang 2 araw na pagsasanay. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, pinalalakas ng MOH at MBHTE ang hakbang upang mapanatili ang malusog at nicotine-free na kapaligiran sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay kakayahan sa mga school health nurse na magsagawa ng maagang interbensyon para sa mga mag-aaral na nasa panganib ng paggamit ng produktong tabako at vape. Upang matiyak ang pagpapatuloy ng inisyatiba, inirekomenda ng programa ang pagtatatag ng isang monitoring system. Patuloy na pagbibigay ng mentoring sa mga sinanay na school health nurse at higit pang pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng MOH at MBHTE. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na alas 2:03. 3-9 na 5, samantalang alas 5 naman Swartra sa 915. Alas 9 naman na Swartra sa 958. 4D naman alas 9 kagabi 8911. Sa milyones na papremyo mga kasama 645. Nasa 15 million ang jackpot prize. Winning combination natin 42 o 32, 43, 26, 22, 16 at 33. Samantalang 655 naman nasa 73.9 million ang jackpot prize. Winning combination po natin 51, 15, 26, 27, 06 at 55. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na kay Munina Haron Mantawil sa Kibleg, sa Angar at Haron Family daw. Good morning kay Randy Santisas, kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning kay Soliman. Good morning daw sa Bagi ng Badak sa coastal area ng Kosyong, kay Elmer Bong Angeles. Good morning kay Kuya Jo Marie Abrera, Rael Cordero, Jerry Dimano, kay Joer Manag, Vice Mayor Joer Manag at kay Sir J. Abdila. Good morning po sa inyo. Kay Sir Dato Tenga Latipa, good morning. Kay Vice Ada Mastura Datumanong Latipa, kay Paisal Limba sa bahagi po ng RH11, RH12. Pa-shoutout daw kina Edna Maido, kay M. sa Malanon, kay MJ Pauline Paulita Sarmiento, kay Dodoy Eduardo Paulete, kay Rebecca Abubakar, kay Helen Pormentera. Maraming salamat DXMY. Kay Nele Pilobilio Kitor Balmoria, good morning. Kay Ma'am Kadigya Rakman Abdullah, good morning Ma'am Diggs, kumusta ka naman? Kay Edna Baldimore sa RH9. Balikan natin sa Radyo Monday, si update naman sa mga Marites. Balitang Showbiz. Itinuwid ni Ate Gay aka Hil Aducal Morales ang naiulat na cancer-free na siya. Marami nga ang natuwa sa latest chika na ligtas na sa sakit na yon si Ate Gay. Pero naiulat din kamakailan na may tumubong bukol ulit sa kanyang leeg. Pero naagapan naman daw ito agad-agad. Galing na mismo kay Ate Gay na hindi pa siya ligtas sa cancer at patuloy pa rin ang gamutan niya. Malapit na ang birthday ni Ate Gay at hiling nga ng marami na tuluyan na siyang gumaling. At nakakatuwa rin naman umanong makita na nag-e-enjoy na ulit siyang mag-perform. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Susunod na sa Radyo Man sa Merwin Kabilbigan at Radyo Man at Webs Abang sa programang Straight to the Point. Ating naging partner this morning sa Radyo Man, Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Madama Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Aswan, Tatak RMN.